Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from Masagri Channel, a fated rose matter sa ngayong hapon na ito. Tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of Aquarius. So Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs sa ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And next, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Let's see. Angel Spirit Guides, please give me an information para kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha. So there's the Eight of Swords. So there's a lot of toxic and negativities around you. So some of you guys na napapalibutan ka ng toxic, no? Some of you, Aquarius, ay maaaring hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. No? Para ka nabubulaga sa sitwasyon, you're feeling abandonment. You're feeling imprisonment. No? Hindi ka pag-isip at makapag-desisyon ng maayos. No? Parang feeling mo, nakakulong ka sa sitwasyon ng punong-puno ng negatibo. Let's see. Yung bawat eksena na gagawin mo, parang failure, ganon. And there's the King of Swords. No? There's a stop the pattern. May mga bagay dito na kailangang putulin. Ano man yung bagay na hindi nagsaserve. O yung mga bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. No? Kailangan mas maging wise ka. No? Maging mas matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo. At the same time, there's an Eight of Cups, something moving forward. So, some of you, makaka-move on ka na. Na makakabangon ka na from the burden. No, from your situations. Na unti-unti ka na makakaraos. Na hinga ng maayos. No, parang unti-unti nagagaang ng pakiramdam mo. There's a Knight of Cups. No, there's an offer. May offer dito na paparating sa'yo. No, may offer with a romantic offer or there's an offer that brings you with a higher level commitment, or there's an offer for proposal. No, promotion. And there's an Emperor. Now, just being mature enough and being grounded, so mas maging mature ka, no, sa mga bagay o desisyon na gagawin mo. May mga offer na darating sa'yo, pero wag kang sunggab ng sunggab. No, kailangan mo munang pag-isipan na mabuti. No, mas makiramdam ka. Ano man yung bagay na makakatulong talaga sa'yo. Let's see. And this is a Queen of Wands by confident. Lakasan mo ang loob mo, maging matapang. Alisin mo yung pag-aalinlangan mo. No, may mga bagay dito na kailangan lakasan mo ang loob mo. No, alisin mo yung alinlangan mo. And there's an Eight of Swords. Ito yun, clarification with the Eight of Swords. There's the Four of Wands. No, there's a celebration coming in. No, maaaring, kumbaga may mga toxic environment. No, may mga toxic families dito na maaaring related dito guys, no? Parang kumbaga may dadaluhan kang celebrations. Mag-ingat ka lang kasi hindi lahat ng mga tao na yan, no, na related sa'yo, kahit ng pamilya mo yan, kaibigan mo yan, hindi sila kumbaga genuine yung happiness na yon. Kumbaga nakikisama lang. So mag-ingat ka sa mga tao na yun. There's a plastic. Now, with the King of Swords, the represent with the Judgment, this is something a wake-up call. Na parang you need to pay attention. May bagay na kailangan mong pakinggan or kailangan mo pakakatandaan. No? Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong with the King of Swords sa'yo. No? May mga bagay dito na kailangan mas maging wise ka sa mga desisyon. Pinapaalalahanan ka na mas maging matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo. Putulin mo kung kinakailangan ng koneksyon. No, putulin mo yung mga taong alam mong hindi nakakatulong at makakapagbigay ng kahalagahan at importansya sa iyo. And this is the Eight of Cups, represent with the Fiji one. So this is something good news. Na unti-unti mo na raw makaka-recover, na unti-unti raw marirelease. May magandang balita na parang unti-unti ka na raw makakabangon. Parang ganun. No? Napakita dito na unti-unti nang luluwag ang iyong pakiramdam. And there's a Knight of Cups, represent with the Hangman. Na may offer ha.
may offer sa'yo, mag-ingat ka lang with an offer, naaaring patibong yon, no? May offer sa'yo na maaaring magdala sa'yo ng stock, no? Maaaring nga maipit ka dito sa situation na to, na parang iipitin ka dito, parang lilinlangin ka, mag-ingat ka. No, sa mga darating na offer, mag-ingat po kayo. Dahil maaring gising kayo sa sarili niyo mantika o maaring ilaglag kayo or maaring gumawa ng action dito na kayo ang sisisihan ka na. Mag-ingat po tayo. With an Emperor represents with a Death card, there's an ending in your beginning. So, maaring may mga bagay na matatapos na dito. Maaring may mga bagay na magsimula na. With a Death card, there's something transformation. No, maaring mas magiging mature ka na, dati inosente ka, wala kang kamalay-malay, ganon. Kumaga ngayon, mas matututo ka na with the Queen of Wands. Reverse with the Knight of Pentacles, you have a potential for abundance. No, lalakasan mo ng loob mo kasi mas magiging matapang ka na. Kumaga alam mo na kaya mong palaguin ang sarili mo at ang iyong buhay. No, aalisin mo yung alinlangan mo, aalisin mo na yung mga bagay na tumatakbo sa isip mo na nagpapagulo dahil sa mga sinasabi ng ibang tao. There is a Eight of Swords, the Four of Wands. Reverse with the Queen of Cups, emotional and intelligent. No, mag-ingat kayo with the drama ha, magaling mag-drama to. No, kumaga napapalibutan kayo ng toxic, especially with a mother figure. Now, there's a King of Swords with a Judgment, reverse with the Five of Wands. Pinapaalalahanan kayo, putulin nyo na hanggang maaga pa. Dahil ito'y maaaring magbigay ng komplikasyon sa situations mo, maaaring sumira sa'yo. And there's a Six of Cups. No, this is something family-related talaga, or friend of yours. Or maaaring there's something na parang malapit sa'yo. No, hindi ka naman tatry rin na malayo sa'yo. So, it means malapit lang sa ito. Mag-ingat po kayo ha. Kung hindi to kapitbahay ka, mag-anak, or kaibigan. Or co-workers. There's a deference. Now, there's something of perfect timing. So, may mga bagay dito na parang nasa tamang panahon, pagkakataon to. Parang pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Now, there's a hingman na parang kailan mo mag-pay attention, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo. No, kailangan mag-ingat ka sa mga offer na dumarating sa'yo, hindi pwedeng sunggab ng sunggab. No, hindi pwedeng hayaan mo na gato ganyan, tanggap lang ng tanggap. No, kailangan pag-iisipan mabuti. And there's the full card with a leap of faith. No, parang sinasabi dito, maaaring sinusubukan din ako yung pananampalataya ng ating Panginoon. No, may pagsubok na maaaring tinitignan ng iyong katatagan, ng iyong kalakasan, na maaaring magbukas at magdala sa'yo ng bagong simula. And of course, this is the Queen of Wands, so the Nine of Pentacles, represents with the Eight of Wands. So there's something in past communication, past moment, na magkakaroon ng changes sa development. Now, there's a lot of transaction, communications, na maaaring magpalago ng iyong finances. No, may magandang opportunities talagang darating. Let's see. For the outcome, there's the lover is connected with your love life. Some of you guys know, kumbaga there's a toxic family. Maaring related to ng ex mo or maaring related about sa asawa mo or sa karelasyon mo. No, meron talagang toxic na may related with the lovers. Maaring yung biyanan mo or sister-in-law mo. Di ba? May extra, ganon. Mag-ingat kayo. There's a Five of Cups. No, that's something disappointment. No, parang meron dito parang nagkakaroon ng realization na parang ngayon na pagtatanto mo, na ipag-iisip mo, natutol pala or there's no against all the odds. So, parang may tutol talaga sa inyong relasyon. Then, of course, there's the world, represents with the travel and success accomplishment. So, maaaring magtagumpay ka. No, kailangan mo i-let go to. No? Dumistansya kayo. I feel something na kailangan nyo magbukod. Or kailangan nyo dumistansya sa mga kamag-anakan ng person mo or kamag-anakan mo or ng person mo. Mag-ingat kayo ha. There's a toxicities. No, there's a Ten of Cups with a happiness. Hindi kayo magiging masaya, controlling eh. No, yung person mo or maaring yung family yung person mo ay very controlling, no? Manipulating. No, parang minamanipulate yung lahat ng bagay, parang dictator. Na parang gusto gawin to, gusto gawin yan. May pakilamera talagang biyanan. Na may pakilamera talagang mga bilasi pa, ganun. And there's the magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. Makakamit, no? Yung parang dito na parang katapusan na to ng chapter na to na kailangan, kumbaga you have the power with the Emperor, na parang ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubuti with your family. Hindi na parang didictate pa, no, ng first family niya, gano'n. Kailangan mas matututo na tayong pangalaga ng ating protection na ng ating mental health, ng ating physical health, ng ating family, of course. There's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, it means gaganda ng daloy ng iyong finances. Gaganda ng daloy ng iyong pagkakaperahan. Na magkakaroon ng changes sa development about sa finances mo. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this.
Alamin natin, no, nakaganapan sa buhay mo with the finances and career, love life, at kalusugan. Ito na yan. Okay? So, there's the two pentacles with a balance. Pagdating sa finances and career mo, no, kung maging balance ka, no, kung maging mas matalino ka how to manage and control it, no, kailangan mas gamayan mo yung mga bagay na makakatulong, no, sa paglago ng iyong finances. At the same time, there's a Knight of Wands for slow and steady. No, matuto tayong maging mahinahon, maging kalmado sa lahat ng bagay na gagawin natin. No, lahat ng bagay na gagawin, may isipin mo, kailangan mas magiging kalmado ka na. This is something that Page of Cups, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa vibrations mo, sa intuitions mo, sa predictions mo, when it comes pagdating sa finances, no, makikinig ka sa gabay mo. And of course, there's a tower moment for major changes, malaking pagbabago na magaganap pagdating sa finances mo. Na may paglago, no, at pagganda ng takbo ng sitwasyon. Na maaaring may mga part dito na maaaring masira, pero maaaring mabuo ulit. Now, there's the tower moment represented with the chaos. No, may part dito na parang masisira or may gustong sumira ng inyong family. No, na ang inyong hanap buhay, ng inyong finances. No, there's the Three of Cups. No, there's a third party. Mag-ingat kayo, no? May toxic family talaga ako na sa sense dito. And there's a Four of Cups. No, just reevaluate or analyze. May mga bagay dito kailangan nyo pag-isipan. Huwag kayo nang tanggap ng mga offer or mga taong lumalapit sa inyo, no? Parang there's a confusion. Maaari kung naguguluhan ka, no, sa tao na yon, wag kang magbibigay. No, abusuhin ka niyan. Pagdating sa love life, there's the Star of Swords. Sabi ko na pagdating sa relasyon na meron talaga sumasabotahe sa inyo. No, may tumatrader sa inyong relasyon sa pagsasama nyo. There's a Four of Pentacles. Protectionan nyo ang inyong finances. There's a hidden intention, ha? Baka pares kayo ng person mo may business. Baka may business kayo ng person mo. Yung toxic family, masyadong umaasa, no? And of course, there's a devil card. Sabi ko na there's a doing of black magic to you. Na maaaring ginagawan pa kayong dalawa na person mo, ha? Ng gayuma or kulab. And there is a sun card. There's a pure positive outcome. Pero, mas maliwanag na parang, ngayon alam nyo na. No, maaaring nagtitigan na kayo ng action ngayon. Maaaring nagpapagamot na kayo. And there's a Seven of Cups. No, ginugulo ang inyong relasyon. No, ginugulo ang inyong pagsasama. At the same time, there's a star card, healing recovery. Huwag ka mag-alala, makaka-recover kayo. At may kagalingan talaga, no, na maaaring maging maayos ang inyong relasyon at pagsasama. Now, pagdating naman tayo sa, there's a renewal daw, pagdating sa pag-ibig. Baka nagkaroon kayo ng separations, but definitely naayos nyo. Nagkaroon ng reconcile ng inyong relasyon. Na-reunite. Na pagdating sa kalusugan mo, there's a Seven of Wands. Protectionan nyo ang inyong kalusugan, ha? Kasi ginagawan nga kayo talaga dito. And there's a Three of Wands. No, may mga hinihintay kayong result, document, papers. There's a possible na hindi nyo, kumbaga makuha-kuha dahil hinakarangan lang. No, hinahadlangan. There's a the Three of Swords. Inggitera nga. No, there's a pain. Talaga may galit at inggit talaga. No, itong ginagawa sa inyo, talagang, alam nyo, guys, na some of you baka nakakaranas kayo na parang tinutusok yung dibdib, yung puso nyo, may nakakaramdam na parang tinutusok ng karayom. Oh, alam mo na yan, ha? There's a Justice card. Huwag ka mag-alala, there's a something bounce back. No, once na magpagamot kayo, babalik sa kanila kung ano man yung bagay na ginawa nila yan. No, at the same time, there's a King of Pentacles. Basta maging secure ka pagdating sa sarili mo. Iwasan mo yung mga bagay na bawal kasi baka may ma-damage siya sa sarili mo, sa kalusugan mo, no? Sa physical mo. No, kasi ang gagawin niya, nakaharangin yan. No, yung mga, kumbaga, kinakain mo, iniinom mo, hanggang sa magkaroon ng failure at damage sa katawan mo. So, ibig sabihin kung saan ka mahina, doon ka tatargetin. And there's a Nine of Cups, there's a wish fulfillment. Hanggang sa matupad mo yung mga pangarap mo, magiging maayos din ang kalusugan at kalagayan mo dito. Let's see. What is additional messages about sa magical fair messages advices? Let's watch this. Okay, guys. Nandito na tayo, no, sa ating advices and messages ng ating angel spirit guides. Okay? With a magical fair messages advices for you. Okay, let's see. There's a trouble. Some of you magkakaroon ka ng trouble, guys, ha? There's a trouble. There's a trouble. Now, there's an upcoming trips. Now, there's a life-changing. Talagang magbabago ang buhay mo at situations mo. Now, there's something, guys, with a perfect timing. So, lahat ng mga bagay na ito nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. So, kaya ito binubulgar at talaga binubunyag lahat. Now, para malaman mo na hindi kayo ulad kapag nasa toxic yung mundo. No, kung may mga taong may-epal sa inyong relasyon sa inyong pamilya, diba? What is the yin and yang oracle card?
And there's a unity. Some of you dito, maaaring kailangan nyo ng unity or pagtutulungan ng person mo, or maaaring pinagtutulungan ka dito, no? And you're dealing with the ease of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, no? Maaaring yung person mo ay isa sa sign na yan, no? Taurus, Virgo, Capricorn. So let's see what is the synchronicities. Represent what? Oh my God! There's a spiritual guidance, no? Kailangan mo talaga ng albularyo yung tutulong sa'yo, tulad ng sinasabi ko kanina. No, there's a brother. Oh, see? There's a brother involved. Maaring yung kapatid na lalaki pa, no? At ang magnanay pa ang umiepal sa inyong relasyon. No, connected babae at lalaki. Let's see what is the romance angels. There's a shapeshifter mimicking. So, meron dito nagbabalat kayo. There's a nagbabalat kayo. Lalaki yung umiepal ha. Tapos connected about sa magulang sa nanay. O maaaring ito, yung kuya yung mismong umiepal o kapatid. No, there's a brother. There's a shapeshifter mimicking ahas. So, ibig sabihin, hindi naman traidor ang taong malayo sa'yo. So, ibig sabihin, tinatraidor ka, tinawag na traidor. Ibig sabihin, malapit sa'yo. Connected sa'yo. And there's an intuition. Meron ka ng gut feeling. No, nararamdaman mo kung sino tong tao na to. What is additional messages for Archangel Michael messages? Romance angels are helping you. Na pagdating sa relasyon, tinutulungan ka daw ng ating angel spirit. Na talagang ginaguide ang inyong relasyon. No, hindi hinahayaan na mag-end ang inyong relationship. No? Alam na may gumagambala sa inyo para paghiwalayin kayo. Heal the sick that they're in and say to them, the kingdom of God is coming to you. Ulitin ko. Heal the sick that they're in and say unto them that kingdom of God is coming to you. So, pagagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, mga sakit at sakripisyo na nakaraan, ano man yung bagay na nagdulot sa'yo ng hinagpis at pananakit, ay maaaring unti-unti naghilom yan, no? Ihilumin, pagagalingin ka ng ating Panginoon dahil ipinapakita sa'yo, ano ba talaga yung mga bagay sa likod niyan. No, may bagay kayong matutuklasan sa likod ng sakit at pigati na yan, may bagay kayong matutuklasan at mabubunyag. What is additional messages? Now with an angel's number. No, dahil nilapit kayo ng ating Panginoon sa Kanya. Diba? And there's an angel's number represented with a 10, 11, with a taking action. So, kailangan mo talagang kumilos. Kailangan nyo mag-decide. This is call to action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplishing what you set out to do. Those with patience will eventually reap the rewards of their perseverance. No, ibig sabihin dito, kung ikaw kikilos gagalaw, na magkakaroon ka ng bagong simula at makukuha mo yung mga bagay na gusto mo makuha. No, kailangan mo lang talagang habaan na pasensya mo dahil wala namang na nagtatagumpay ng madalian No, lahat ng bagay na yun ay pinagpaguran, pinaghirapan. What is the Money Move Oracle deck? And there's a mind power. No, there's a mind power. Talagang, I feel something gayuma. No? Kumbaga, controlling. Parang, dahil provider yung person mo, maaring there's a something breadwinner. Parang hindi na siya nakawala doon. Umasa na talaga. Parang there's something lead on your mind. Yung gamitin mo yan. Kumbaga, sundin mo ang utak mo. No, kaysa yung mga tao sa paligid mo. From the shadow work of represent what? Parang I feel something na magaling magdrama. Magaling magdrama. Magaling magpaikot yung mga tao na toxic na to. And there's an unseen pattern. Belief reprogramming. Change your thought, change your life. Kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo, hindi mo babaguhin yung perspective o kaisipan mo, hindi mababago ang sitwasyon at eksena mo. Now, what is the clarifying for a love situation? Reassembling ruin from shattered pieces, gather strength to reveal what was once broken. So, may mga bagay dito na parang susubukin kayong guluhin. No? Ang inyong relasyon, titignan kung saan kayo magiging mas malakas. Yung relasyon nyo ba ay matibay o masisira ng ganyan-ganyan na lamang. No? Parang pagsubok to sa inyong relasyon. No? Kung ano yung nangyayari sa inyo, isang parte ng pagsubok. Clarifying for a life situation. Represent with our free to move. Embrace your liberty to explore new path. The world is wide open your journey. No, may mga bagay dito na kailangan mong tanggapin. No, at kailangan mong mas lalong husayan. At kailangan aralin. Ano man yung bagay na nasa sa tinatahak mong landasin. No, may bagay dito na mas magpapalawig pa sa mundong ginagalawan mo. May bagay na parang mas matututunan ka pa.
And there's something a wish granted. So, matutupad talaga yung mga pangarap mo. No, lahat ng bagay na gusto mo, hindi man talaga yung perfect na yun ang gusto mo mangyari, pero ibibigay sa'yo ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na para sa'yo talaga. What lies beneath will the future? And there's a fulfilling fantasy. May gusto ka mangyari, no? Sa buhay. Pinaka nakatago dito yung parang may pangarap ka na gustong makamit pero hindi siya nangyayari in the real life. No, parang may bagay or parang fantasy nga na parang gusto mo mangyari pero hindi siya nangyayari, no, sa sitwasyon ngayon, na pero ngayong buwan na to ay maaaring unti-unti magtupad at mag-abot na parang magliliwanag na kaya pala hindi nangyayari yon kasi there's a purpose. May dahilan yon at may bagay kang kailangan tuldukan doon. No, kailangan alisin doon. Hindi lahat ng bagay na gusto mo ay talagang tumutugma sa mangyayari sa hinahanap mo. May bagay dyan na kailangan mo muna mapagdaanan at maranasan hanggang sa malaman mo na hindi pala yung tama na gusto kong hilingin pa doon, pero iba yung binigay sa'yo dahil hindi sila yung magiging parte ng hinaharap mo, hanggang parte lang sila na nakaraan mo. So, kumbaga na parang may gusto ka, kumbaga sila, no? Itong mga tao na to, naging mabuti ka sa kanila, pero iba yung knowledge at iba yung perspective nila, na iba yung miniisip nila against sa'yo, na parang ikaw, no, malawak ang pag-unawa mo, pero sila iba yung, kumbaga, gusto nilang makuha, no, sa'yo at sa asawa mo. So, ngayon, kumbaga, ginagawa ng, kumbaga, hindi mo man nakikita ang ating Panginoon, pero nakatingin siya sa'yo na sa likod ng mga taong tumatrader sa'yo, nagiging mabuti ka. So, the way na parang nangyayari yon, kumbaga, ito yung sinasabing fulfilling fantasy, na pinapangarap mo siya, pero hindi siya ibinibigay. Dahil hindi siya karapat-dapat. No? Yung mga tao na yan, kumbaga, hanggang sang i-release or tanggalin. Parang ito yung sinasabi na perfect timing dito, na parang, ito na yung tamang panahon. Tamang pagkakataon para tanggalin sila sa buhay mo. Ganun yun. Kaya may mga tao sa buhay natin, ha, na nagiging parte lang, no, ng minsan kasalukuyan, pero hindi na nang hinahanap. No, meron tayong mga nakakasama sa nakaraan na hindi na natin nakakasama sa kasalukuyan. No, yung childhood friends, no, there's something na co-workers or something na, kumbaga, mga classmate natin or mga naging kaibigan natin, kumbaga hindi na sila nakakasama sa tinatahak nating buhay na mas lago sa atin dahil iba yung kumbaga pangarap mo at yung bagay na iniisip mo sa iniisip nila na may bagay o hangganan na makaka-apekto sa'yo, kaya inaalis sila sa buhay mo. Now, let's see. What is the part of the light represent what? Ganon yun. O, diba? There's a part of the light represented with the perseverance. So, talaga may pagtsatsaga. So, kailangan mo lang magpatuloy sa iyong ginagawa. Now, hindi mo man nakikita any meaningful progress, but definitely, you are on the right path. Nasa tamang direction ka. Now, wala ka man nakikitang progreso o pagbabago sa ngayon. Now, continue what you're doing hanggang sa makamit mo na ang bagay na gusto mo makamit. I believe in myself and stay true to my heart, true, persistent. I follow my path with unwavering trust, knowing that everything will move in the positive direction. So, alam mo, na sa lahat ng bagay na ito paghihirap at lahat ng bagay na pinagpaguran mo, basta continue at consistent ka sa ginagawa mo, alam mong makakamtan mo to sa dulo. Oh, let's see what is the pick a card, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, nandito na tayo sa huling chapter. So guys, before anything else, kung bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No? Isang tanong, isang sagot. Mag-isip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na guys, pumili ka na ng number dyan at comment down below kung nakapili ka na. Then of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri social media platforms. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga new subscribers, sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers, no, sa mga solid followers natin. At kung hindi ka pa nakapalo sa aking FB page, follow mo na ako. Na para updated ka sa hanas natin, sa eksena natin, sa buhay natin araw-araw. Ganun. So, let's see. What is the pick a card, yes or no? So, let's watch this. Let's start with the number 1. There's a no. Now, there's a no. Image, distort, trust is obscure. Huwag ka magtitiwala. Hindi lahat ng ipinapakita totoo. Diba? Number 2, there is a yes.
Brilliant idea, clear path, bright future ahead. So, maganda ang iyong iniisip, maganda ang iyong plano, at magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan at buhay na tatahakin mo. Yes, magtatagumpay ka. Number 3, there's a yes. Glowing result clarity, seeing the whole picture. So, ibig sabihin ito, no, makikita mo na resulta sa lahat ng bagay na ginawa mo. No, lalago, lilinaw, at unti-unti mo makikita ang mas magandang kahihinatnan dahil sa pagpupursige at pagtitiwala mo sa sarili mo na kaya mo. So, guys, this is a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya ba for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway, pagpalain po kayo ng Just at Megapal. Siksik-liklik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po, in see the next video. Bye-bye and babush.